Kumusta mga kasaliksik? May mga bagay talaga sa ating mundo na hindi mo akalain na may mataas palang presyo. Kaya mula sa nag-iisa at pambihirang hiyas na hindi mo nga makikita sa buong buhay mo, hanggang sa isang kahoy na nagkakahalaga ng mahigit sa kalahating milyong piso, ay pag-usapan natin. Ang mga kakaibang bagay na mukhang normal pero napakataas pala ng halaga. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Ang nag-iisang gem. Narito ang isang bibihirang hiyas na tinatawag na chotowite. Nasa katunayan yan ay iisa pa lamang ang natagpuan hanggang sa ngayon. Ang chotowite na hiyas ay isang transparent mineral na may pulang kahel na kulay. Ang formula nito ay binubuo ng bismuth, antimony at oxygen na meron ding bakas ng tantalum, kaya't ito'y napakabigat. Natagpuan ito sa Mogok, Myanmar, isang lugar na kilala sa mga ruby at sapphire. Natuklasan ito ng mga naghahanap ng sapphire sa isang ilog at hindi nga kagad nila ito nakilala hanggang sa merong isang kilalang mineralogist na si Dr. Chow II ang nakakita nito sa merkado at kinilala nga ito bilang chotowite. Opisyal itong kinilala noong taong 2015 ng International Mineralogical Association. Sa ngayon, ang tanging halimbawa ng chotowite ay nasa Natural History Museum sa Los Angeles. Doon mo nga lamang ito makikita. Number 9. Ang itlog na $33 milyong ang halaga. Taong 2012, isang nagtitinda ng scrap metal mula sa Midwest ang bumili ng maliit na gintong itlog sa halagang $13,302 sa isang antique market. Plano niyang tunawin ito para makuha ang ginto. Pero nang wala siyang makuha ang customer para dito, pinagmasdan niya muna ito. Natuklasan niya na ang itlog ay isang Faberge egg, isa sa mga pinahahalaghang piraso sa buong mundo. Kaya naman dinala niya ito kay Kieran McCarthy, isang Faberge expert mula sa London, na nagsabing ito ang pangatlong Imperial Easter egg na ginawa pa noong 1887 para kay Tsar Alexander III. Ang itlog ay may lion paw feet, gintong garlands, Kaba-chan sappers, at isang diamond clasp. Sa loob nito ay may isang Vacheron Constantin na relo na nagdadagdag pa sa halaga nito. Ang itlog ay tinatayang nagkakahalaga ng $33 million. Higit ng 2,000 beses ang orihinal na presyo nito. Ang nagtitinda ng scrap metal na nais manatiling anonymous ay nagulat nang malaman na hawak niya ang isang piraso ng kasaysayan ng royalty na nagkakahalaga pala ng milyon-milyon. Sa uli, ang itlog ay naibenta sa isang pribadong kolektor. Number 8. Ambergris. Siguradong hindi mo pa alam to, pero alam mo ba na ang suka ng balyena ay sobrang halaga? Ang mga suka kasi ng balyena ay tinatawag na ambergris, isang waxy na substance na ginagawa sa digestive system ng mga spermwates. Bagaman tinatawag itong suka ng balyena, hindi ito inilalabas sa bibig. Nabobuo kasi ito kapag kumakain ng mga balyena ng mga matitigas at hindi natutunaw na bahagi ng kanilang mga prey, katulad ng tuka ng pusit. Ang mga matutulis na bagay na ito ay nagdudulot ng iritasyon sa bituka ng balyena, kaya naglalabas ito ng fatty substance para protektahan ang kanyang digestive tract. Sa paglipas ng panahon, ang halo na ito ay tumitigas at nagiging ambergris. Ang sariwang ambergris ay itim at may matapang na hindi kaaya-ayang amoy. Habang lumulutang ito sa karagatan, ang sikat ng araw at alat ng tubig ay nagpapalit ng chemical nito. Kaya nagiging kulay abo o dilaw na may matamis at tila lupa na amoy ito. Ang prosesong ito ng pagtanda ay maaaring tumagal ng taon. At sa panahong ito, ang ambergris ay nagkakaroon ng kakaibang pabango na hinahanap ng maraming perfume houses. Ang ambergris ay may natatanging halimuyak na inihahambing sa halo ng lumang kahoy, basang lupa at bahagyang tabako. Dahil dito ginagamit ito sa paggawa ng pabango at iba pang produkto. Ang ambergris ay sobrang halaga, kaya ang mga nakakahanap nito sa dalampasigan ay maaaring kumita ng libo-libo hanggang $1,000,000. Number 7. Ang singsing sa ukay. Mahilig ka ba na mag-ukay-ukay? Well, ako rin.
Pero talaga namang wala pa akong nakikitang kasing swerte tulad ng tatalakayin natin sa number na ito. Mahigit 30 taon na ang nakalipas. Isang babae sa West London ang bumili ng isang singsing sa car boot sale sa halagang 10 pounds. Ito ay nasa mga 700 piso. Akala niya costume jewelry lang ito. Kaya suot-suot niya ito araw-araw. Iniisip na simpleng piraso lang ito ng baso. O yung puwetan ng baso. Ngunit kamakailan lang niya nalaman ang tunay na halaga ng singsing. Dinala niya kasi ito sa isang lokal na alahero para ipa-appraise. At dito niya nalaman na ang singsing pala ay may kasamang 26.27 karat na diamante. Ang cushion shape na diamante na ito ay pinaputol noong ika-19 na siglo. Kaya't hindi ito kasing kinang ng mga modernong diamante. Ang singsing ay tinawag na tenor ring bilang pag-alala sa orihinal na presyo nito. Nang ito ay inilagay sa auction sa Sotheby's Fine Jewel Sale sa London, inakala na makakakuha lamang ito ng $456,000. Pero nabenta ito sa halagang $850,000 o kung sa pera natin yan, mahigit 40 milyong piso. Kaya kung may mga alas kang nabibili sa mga ukayan, baka gusto mong ipa-appraise ito. Sino ang nakakaalam? Baka ikaw na ang susunod na swertihin. Number 6. Ang Hand of Fate. Noong September 26, 1980, natagpuan ng lalaking si Kevin Hiller ang tinawag na Hand of Fate sa Wedderburn, Victoria, Australia, gamit ang isang bagong metal detector. Ang Hand of Fate o ang nugget na ginto na ito ay tumitimbang ng 875 troy ounces o higit kumulang 61 pounds at nakabaon ng 12 pulgada sa ilalim ng lupa. Tinawag itong Hand of Fate dahil sa hugis nitong parang nakabukas na kamay. Pagkatapos ng pagkakatuklas, ibinenta ang Hand of Fate sa Golden Nugget Casino sa halagang higit sa $1,000,000. Ngayon nga, ito ay nakadisplay sa lobby ng Golden Nugget Casino sa Las Vegas, Nevada at kinikilala bilang isa sa pinakamalaking gold nuggets na natagpuan sa mundo. Number 5. Bughaw na lobster. Alam mo ba na may kulay asul na lobster? Well, hindi ito gawa ng tao kundi isa sa mga bihirang kulay na natural na nagaganap sa kalikasan. Ang mga asul na lobster ay hindi isang hiwalay na species, kundi isang bihirang kulay na variant ng American lobster o European lobster. Ang kanilang asul na kulay ay sanhi ng isang genetic mutation na nagdudulot ng labis na produksyon ng isang protein na tinatawag na crostocyanine. Ang protein na ito ay humahalo sa isang red carotenoid pigment na tinatawag na astaxanthin na lumilikha ng asul na kulay. Ang tsansa na makakita ka ng isang asul na lobster ay napakaliit lamang. Tinatayang isa sa bawat 2 milyon. Dahil dito, bawat pagpapakita sa kanila ay isang mahalagang kaganapan. Maraming ulat ng mga asul na lobster na nahuhuli ng mga mangingisda sa baybayin ng North America at ng Europa. Ang mga bihirang nilalang na ito ay madalas na nagiging balita at minsan ay dinodonate sa mga aquarium para ma-preserve at maipakita sa publiko. Kaya kung ikaw ay makakahuli ng isang asul na lobster, ano ang gagawin mo? I-donate mo ba ito sa mga scientists o ibabalik sa dagat? Number 4. Ang sunfish. Noong Hunyo 3, 2024, nagulat ang mga pumupunta sa beach sa Gerhardt, Oregon nang makakita sila ng napakalaking isda sa buhanginan. Ang bihirang nilalang na ito ay isang hoodwinker sunfish na scientificong kilala bilang Molotecta. Ang sunfish na ito ay may sukat na 7.3 feet ang haba, kaya't nagdulot ito ng malaking atensyon sa lokal at sa buong mundo dahil sa kakaibang itsura at bihirang pagkakita nito. Ang hoodwinker sunfish ay isang uri ng isda na natukoy lamang nitong 2017. Hindi tulad ng ibang sunfish, may mas payat at mas streamline na katawan ng species na ito, kaya't mas madali silang magtago. Kahit na mas payat ang katawan nito, kasing laki pa rin ito ng ibang sunfish. Umaabot na hanggang 7.9 na talampakan ng haba. Meron itong natatanging mga katangian tulad ng bullet-like shape, matigas na balat at maliit na bibig na may beak-like na mga ngipin.
Nakakalungkot pa rin makakita ng ganitong klaseng isda na napapadpad sa pampang. Gaano man ito kakakaiba o kabihira. Number 3. Ang mga kayamanan. Noong November 16, 1992, isang retiradong magsasaka na si Peter Watling ang nawala ng martilyo sa kanyang bukid at humingi ng tulong sa kaibigang si Eric Loss na may metal detector. Pero sa halip na martilyo, natagpuan nila ang isang kayamanan na tinatawag na Hawkson Hoard na isa sa pinakamalaking natuklasang yaman sa kasaysayan. Ang Hawkson Hoard ay binubuo ng 14,865 Roman coins at mga 200 piraso ng ginto at pilak na mga alahas, kagamitan pang mesa at iba pang artifacts. Kasama sa mga natagpuan ay mga gintong porselaras, kwintas, singsing at pilak na kutsara. Ang mga barya sa hoard ay mula sa panahon ni Emperor Constantine II hanggang kay Constantine III na nangangahulugang ito ay inilibing sa pagitan ng 408 hanggang 450 AD. Sa panahon iyon, umatras na ang mga tropa ng Roman Empire mula sa Britain na nag-iwan sa isla na mahina sa mga paglusob sa mga Saxons, Angles at Picts. Marami ay inilibing ng mga may-ari ang kanilang mga yaman upang protektahan ito mula sa mga banta, ngunit hindi na nila nabawi ang kanilang mga kayamanan. Number 2, pinakamailap na bulaklak. Baka mapagkamalan mong rosas ang bulaklak nito, pero hindi kita masisisi dahil ako rin noong una ko itong nakita. Ngunit ito ay isang malalim na pink na camellia na kilala bilang Middle Mist Red. Ang simpleng bulaklak nito ay ang pinakapambihirang bulaklak sa mundo. Ito kasi ay isang hindi natukoy na variant ng Camellia japonica. Ang bulaklak nito ay unang dinala mula sa China papuntang Britanya ni John Middle Mist noong 1804. Sa paglipas ng panahon, nawala ito sa karamihan ng mga lugar sa UK at natira na lamang sa dalawang kilalang lokasyon, ang Chiswick House at Gardens sa London at Treaty House sa Waitangi sa New Zealand. Si John Middle Mist, isang nurseman, ang nagdala ng Middle Mist Red sa England bilang isang mamahaling halaman. Noong una, itinanim ito sa iba't ibang hardin sa England, ngunit kalaunan ay nawala ito sa karamihan ng mga lugar doon. Ang eksaktong dahilan ng pagkawala nito sa China at kung paano ito nabuhay sa New Zealand ay nananatiling misteryo magpasa hanggang ngayon. Number 1, ang pinakamahal na kahoy. Ang kahoy na nakikita mo ngayon ay ang kainu, na kilala rin sa tawag na kiara. Isa ito sa pinakapambihira at pinakamahal na materyales sa mundo. Gaano kabihira? Sapat na ito upang umabot ang presyo nito ng hanggang 10,000 dolyar bawat gramo o halos kalahating milyong piso. Ang kainu may isang uri ng agar wood, kilala rin bilang alus wood, eagle wood o uod. Natanyag dahil sa kanyang komplikado at talaga namang makapangyarihang halimuyak. Ang agar wood ay nabubuo kapag ang puso ng puno ng Aqualaria ay naimpeksyon ng isang uri ng amag na tinatawag na Pylopora parasitica. Ang impeksyong ito ay nagiging sanhi ng produksyon ng madilim at resinous na kahoy na may mataas na halaga sa industriya ng pabango at mga insenso. Ang kainom ay mahalagang bahagi ng iba't ibang kultura sa loob ng libo-libong taon. May makulay itong kasaysayan sa tradisyon ng China, Hapon, India at Gitnang Silangan. Noong panahon ng Song Dynasty sa China, ang agarwood ay kasing halaga ng ginto at ang kahalagahan nito ay lalo pang lumago sa paglipas ng mga siglo. Sa kasalukuyan, ang kainom ay ginagamit pa rin sa tradisyonal na seremonya ng insenso sa Japan at sa mga mamahaling pabango na sumisimbolo ng karangyaan at espiritual na kahalagahan.